husband waiting for me in the altar. I love you. Casey. Ang laki ang buksan. This is it. I love you forever. Thank you. Magagamit ko to. I love you so much too.
mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mahina mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y magiging iisa. Ang salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay nagsasama-sama sa loob ng pagdiriwang na ito upang ating samahan si Jeremio at Casey Lee na magtataling puso sa sakramento ng kasal. Nais ko pong espesyal na batiin ang kanilang mga magulang, ganoon din ang mga ninang at mga ginang, at sa isang espesyal na pamamaraan ay nais ko pong batiin ang ama ng ating probinsya, si Governor Mandanas, kasama po ang kanyang may bahay. Good morning po. Palakpakan po natin sila. Ito pong dalawang ito ay, pag hindi ako nagkakamali, ay parehas na taga Rosario, no? Bagamat ang nakalagay dito, si Casey Lee ay taga Tanawan, pero si Casey Lee po ay kapitbahay ko. Kaya po ako'y nakatitiyak na ang dalawang ito ay taga Rosario. Noong tinanong ko po ang kanyang ina kung bakit dito ikakasal at hindi sa Rosario, sapagkat sila ay parehas na taga Rosario, ang sagot po sa akin ay sapagkat sa Rosario ay walang pintuang isasara, no? Kung kayo ho ay nakapunta na ng simbahan sa Rosario, ang simbahan po sa Rosario ay puro rehas lamang, no? Hindi katulad dito na may magandang pintuan na pwedeng isara, no? Ngayon lamang ako nakapanood sa tanang buhay ko, no, na nagbubukas ang pinto, sapagkat kalimitan ako ay nasa likodan na ng sacristy, naghahanda ng misa, no? Sa unang pagkakataon ay nakasaksi ako ng nakasarang pinto na bubuksan habang papasok ang ikakasal. Yun pala ay nakakakaba, no? Ang iniisip ko, paano kung wala, no? Ibig sabihin ay hindi tuloy ang kasal, no? Pero salamat sa Diyos, tayo ay naririto. Ang dalawang ito ngayon ay nasa harapan natin. Sa napakahabang pagkakataon ng inyong paghahanda, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Tayo ay sumapit sa araw na ito ng inyong kasal. Itong kasal na ito ay nagaganap ilang araw bago sumapit ang Kapaskuhan. Ilang araw na lamang po tayo ay magdiriwang na ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon. Marahil ang Kapaskuhan sa mga Pilipino ay maituturing natin na isa sa pinakamasayang araw para sa atin. Pwede po nating sabihin na ang Pasko ang isa sa pinakamasaya na araw para sa atin. Bakit ho? Sapagkat sa Kapaskuhan, kalimitan tayo ay nakatatanggap ng regalo, no?
Ito po ang diwa ng Pasko. Tayo ay palaging nakatatanggap ng regalo. Kaya naman ang Kapaskuhan ay palaging napupuno ng kagalakan. Ngayon, Gerundio at Casely, ilang araw pa man bago sumapit ang Kapaskuhan, kayo ay tumatanggap na ng napakagandang regalo. Ano itong regalong ito? Ang regalo ng bawat isa sa inyo na ngayon ay ikakasal. Huwag mong kakalimutan, Gerundio, si Casely ay regalo ng Diyos sa iyo. Kaya iyong aalagaan, huwag mong sasaktan, no? Huwag mong bibigyan ng problema, huwag mong papahirapan, sapagkat ang regalo ay inaalagaan. Ganoon din kay Casely, huwag mong kakalimutan, si Gerundio ay regalo ng Panginoong Diyos para sa iyo. Kaya naman pagsisikapan mo na maging mabuting may bahay para sa iyong asawa. Alam niyo po, ang Kapaskuhan ay masaya, hindi lamang sapagkat tayo ay tumatanggap ng regalo. Kapag ho ganoon ang kaisipan natin, para ho tayong mga bata, no? Na masaya lamang kapag tayo ay tumatanggap ng regalo. Ganyan po ang mga bata. Pero habang tayo ay lumalaki, sana po ang kaligayahan natin ay hindi na lamang yung tayo ay tumanggap ng regalo. Pero ang kaligayahan dapat natin, ang tayo ay makapagbigay ng regalo. Siguro ho sa mga nagtitipid ay hindi mabuti ang may namamasko, no? Pero inyo pong tingnan yung konteksto ng isang pamilya. Sa loob ng pamilya, ang kaligayahan ng isang magulang, ang hindi lamang sila'y makatanggap ng papasko mula sa kanilang anak, kundi ang sila man ay makapagbigay ng papasko sa kanilang anak. Ito ang hamon ko sa inyo, Gerundio at Casely. Huwag niyo lamang titingnan ang bawat isa bilang regalo, kundi dapat kayo sa bawat isa ay regalo. Gerundio, be a gift to Casely. Be a gift to Casely. You are a blessing to her. Be a beautiful blessing to her. Kaya naman iyong pagsisikapan na ngayong araw na ito hanggang sa huling sandali ng inyong buhay ay palagi mong mapagtibay ang pinakamaganda na regalo na ibinibigay mo sa Kanya. Ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan, ang iyong pag-unawa. Ganoon din kay Casely. Sana ikaw ay maging magandang regalo para kay Gerundio. In the end, the most beautiful gift that you are giving to each other is the gift of yourself. Ang pinakamaganda na ibinibigay niyo sa bawat isang regalo ay ang regalo ng inyong sarili. Ito yung pinakamaganda, sapagkat kapag nagagawa ninyong ibigay ang inyong sarili, kaya niyong gawin ang lahat, gaano man kahirap. If you can give yourself to each other, you can do everything, no matter how difficult it is. Kaya niyong magsakripisyo. At sinasabi ko sa inyo, Gerundio at Casely, hindi madali ang buhay na inyong pinapasok. Mahirap ito. Ito'y mahirap sapagkat ito'y buhay ng responsibilidad. Ito'y buhay ng pananagutan.
Pwede nyo itong itanong sa inyong mga magulang, sa inyong mga ninong, sa inyong mga ninang, kung gaano kahirap bumuo, magpalaki ng isang pamilya. Mahirap ito. This is not easy. Ito ay buhay ng pananagutan. Ito ay buhay ng responsibilidad. Marami kayong isasakripisyo sa inyong sarili. Alang-alang sa inyong pagmamahalan bilang mag-asawa, ganoon din alang-alang sa pagmamahal ninyo sa pamilya. Pero kapag kayo'y nagbibigay ng inyong sarili, wala kayong panghihinayangan sa sakripisyo na inyong ibibigay. Sapagkat una't higit sa lahat, naibigay na ninyo ang inyong sarili. Marami kayong sakripisyong gagawin. Maraming pag-unawa, maraming pagpapatawad, maraming pagpapakumbaba, maraming pagpapalamang sa kapwa. Ibig sabihin, sa maraming pagkakataon, ang sasaktan ninyo, hindi ang bawat isa, kundi ang inyong sarili. Sapagkat dito kayo lalago bilang mag-asawa, ganoon din bilang isang pamilya. Pero huwag kayong matatakot sapagkat sa araw na ito, nagkakatipon-tipon ang lahat ng mga tao na nagmamahal sa inyo. No? Nandito ang inyong mga magulang, mga ninong at ninang, ganoon din ang buong sambayanan. Kaming lahat ay nananalangin para sa tagumpay ng inyong pagsasama bilang mag-asawa, ganoon din bilang isang pamilya. May God bless you and may the Lord give you all the blessings that you need. Casey, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Gerundio na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Gerundio, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Casey na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Para sa inyong dalawa, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ng mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila'y inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Casey, sumasang-ayon ka bang maging asawa si Gerundio na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ikaw naman, Gerundio, sumasang-ayon ka bang maging may bahay si Casey na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Manalangin. Kami po ay inyong loobin. Magkaisa ng kaloob at damdamin. Mula ngayon, sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay, Casey, kailan may hindi kita pagtataksilan? Suot mo at pakiingatan ang singsing na ito at siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Gerundio, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kaylee, kailan mo hindi kita pababayaan? Inalalaga ko sa iyo itong mga aras na to, na tanda ng aking pagpapahalaga, pagkalinga sa kapakanan mo, ang ating mga anak, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito. Nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Habilin ko sa inyo, mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Kaylee, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Gerundio, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Gerundio, maaari mo nang ibigay ang masuyong halik sa iyong may bahay. lang nila nga today maalala yung love nila for each other, but hanggang magtagal, sana ganon, lagi nilang maalala kung bakit sila nagpakasal, ba't sila together, and sana ay mag-unawaan sila, magbigayan, at mag-usap kung magkaroon naman ng hindi pagkakaintindihan or hindi pagkakaunawaan.
pupunta sa kasal ni Utol tsaka ng Ate Casey. Yung message ko sa newlywed, after 8 years na in a relationship as girlfriend, boyfriend, ngayon nandito na tayo sa huling stage. Yung kasal nyo nga. So sana, ang request ko lang, sana may baby agad. Para si mami at si daddy may nilalaro sa bahay, hindi yung puro pamangkin na lang yung nilalaro nila. Sana baby agad. Sana okay lang lalaki pero mas maganda babae tapos kambal. Para kailangan medyo happy tayo, happy. Lang sana si God yung maging center ng marriage nyo hanggang huli. Sana madami kayong maging anak para dumami yung lahi namin mga gwapo. Yun lang. Congratulations, Mr. and Miss. Kami pong pamilya ng Malapitan ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng dumalo sa aking unang pagmamanugang. Sana po sa mga susunod kong pagmamanugang ay kung hindi man po mahigitan ngayon, ay sana po ay mapantayan pa ng aking mga susunod pang mga anak. So sa lahat po, maraming pong salamat at sa aking pong bagong anak, Casey, Kuya, kung ano man yung inyong kaunting, alam mo naman, sa mag-asawa, di nawawala yan. Experience. Sana anak, Casey, kung ano man yung kaunti man yan o malaki man, huwag nating palakihin. Stop. At unawaan, understanding, anak? So, magmahalan kayo at suporta kami ng daddy at mami sa iyo. Sa inyo mag-asawa. Maraming salamat sa mga kamag-anak, pamangkin, lahat na, lalo mga taga-Kapitolyo, pamula kay Governor. Nandito yung ating administrator, mga doctors. Nandito po. Magandang umaga at maraming salamat sa inyo lahat. Sa aking anak, sila kung aking sasabihin sa kanya, saka doon sa aking mga mamanugangin pa. Kayo pag matutuloy kami sa Mayo, kami meron ulit sa Mayo. Kaya aming imbitado ulit. Sa akin hong anak ng panganay, isa lang hong aking mensahe. Kailangan ko hong ng apong kamukha namin dalawa. Yun lang at maraming salamat. Wish ko sa inyong dalawang nag-isang dibdib ngayon, si Jerry, kapatid ko na siya ngayon. At matagal ko na siyang itinuring na kapatid, ilang taon na. Ang wish ko lang, sana palaguin nyo ang inyong pagsasama. Paramihin ng mas marami kaysa sa amin. Tapos, number 1 lagi nyong iisipin. At saka, ang Diyos, lagi number 1 yan. Magdasal kayo palagi para sa maayos na pagsasama. At nadoon na lahat. Kasi pag sinunod mo ang kagustuhan ng Diyos, lahat ng pagmamahal ay bubukal. Lahat ng mga magagandang ay mangyayari. Ganun lang. Huwag niyong isipin yung mga may darating na ganitong pagsubok. Wala yan. Kayang-kaya yan pag laging uunahin mo ang nasa taas. Lagi kayo mag-unawaan, palagi kahit anong maliit man o malaking problema, huwag niyo palalakihin. Laging unawa, papasensya, laging magpamahal. Salamat po.